Hello, Miss Lim. Basta, thank you sa pakain. Ay, bigat ng gamaan. After work na nila kayo Advance Merry Christmas po din. Walang Christmas dito. Puro trabaho dito sa Canada. Wala. Kung pwede lang mag-Christmas sa ano, pwede mag-Christmas sa Pilipinas. Sarap mag-Christmas sa Pilipinas, kumakain ng mga native food, mga inihaw, mga puto bongbong, na ano, sa Noche Buena, lechon. Wala eh. Trabaho, dito puro trabaho. Deyon, Tamaros, Merry Christmas, hello Nodes, Deyon, thank you so much for coming. Kung pwede lang, walang ibang masarap na Christmas kundi sa Pilipinas. Ingat ka po dyan, ikaw din, ingat po din. Kung pwede lang mag-Christmas sa Pilipinas, why not? Sarap sa Pilipinas. Ako, pag ako nakauwi ng Pilipinas, ko talagang magpakasawa ako sa mga Filipino food. Iba kasi yung pagkain na nasa Pilipinas kaysa dito. Although ng mga Filipino food dito, pero mas iba talaga. Iba sa Pinas. So, puro trabaho eh. Puro tayong trabaho dito sa Canada. Siguro mga 6 years na. 6 years na di ako nakapag-Christmas dyan sa Pilipinas. Tagal na. Simula ng pandemic. Wala eh. Nakakamiss. Oh. Ayun nga eh. Ayun nga. Alam mo diyon, the reason diyon na ano, mas pinili ko talaga na bumili na lang ng farm sa Mindanao. Although na may ano, kumbaga pa ginipa ko na yung kondo ko dyan sa Manila, pati bahay, property dyan, ano, kasi alam ko naman talaga na darating talaga yung panahon dyan sa Manila na lahat na lang. Kahit nung ano pa, sa di pa masyado magulo yung politika. Umpisa pa lang, medyo nagtataasa na eh. The reason na bago man mangyari nun, ayun na, bumili na ako ng ano, medyo maliit na lupa doon. Kasi mas piliin kong tumira na lang, umuwi ng ano, bansa sa probinsya.
So isang araw, di na ako siguro maglalagi sa Maynila. Kung may project lang siguro, kung may pelikula, lalagi ako sa pero kung wala, sa probinsya lang ako, sa bukid. Laga ng mga manok, ganun. Laga ng mga baboy. So far sa ngayon, okay naman dyan, madami na may mga manok. Kasi kung sa Manila, kasi iniisip ko pag tumanda sa Manila, lahat bibilhin. Lahat. Mamasahe, lahat. Lalo na sa akin, wala akong anak. Anong gagawin ko sa Manila? Mas maganda sa probinsya kasi manananim na ako ng malunggay, kamote. Sa ngayon, nananim sila doon, nananom. They're planting kamote tops, kasaba balanghoy, saging, preparation lang. Mas magandang buhay na ganun. Kasi hindi abang buhay dito sa hirap dito sa Canada, lalo taglamig, hirap dito. Kasi sa Maynila, lahat, mamalingki, lahat doon. Kailangan mo ng pera, bayad ng ilaw, tubig, internet, noon. Mas maganda sa probinsya kasi halos libre na lahat. Lalo tabing dagat ako. So walang problema pag high tide, low tide, lang ng isda. Mas maganda yung buhay na tahim na sa probinsya lang. Kasi personally sa akin dito sa Canada is hindi ko to iniisip na forever hanggang pagtanda dito, no. Kasi yung pag-abroad is temporary lang talaga. And ayoko rin na sa kapwa ko rin na mga nag-abroad na sana pag-uwi natin may nabili tayong bahay, lupa, ganun. Huwag natin masyadong priority yung mga pamilya natin na may mga pamilya na sa ngayon, gaya sa akin, nagkaedad tayo, i-priority natin yung sarili natin. Kasi walang mag-aalaga sa atin. Kailangan natin yun. Kasi walang lilingon sa atin pag wala tayong pera. Automatic yan. Pag wala kang pera, walang lilingon sa'yo. Maganda lang sa pakinggan na sa abroad, pero yung hirap na dinanas, grabe. Pero bilang mga OFW, advance Merry Christmas world shout out from San Jose del Monte, Bulacan. Hello, Alan, Kundiman. Salamat po. Merry Christmas din sa iyo at sa iyong pamilya. Tama ka dyan, Idol. At least meron ka ng pagkukunan naka-ready. Yes, kahit libingan, meron akong libingan, meron akong kabaong. Kompleto na ako, di yun. Ayoko kasi isang araw na mamatay ako. Mahirapan pa yung magpapalibing sa akin kasi isipin mahal magpapalibing. So, in-insured ko na lahat. Nilubos-lubos ko na. Pero mamatay, wala siyang problemahin. Yung na lang, yung maiiwan. Yung maiiwan na property balance sila magkagulo. Yun lang. Basta sinasabi ko naman sa pinag-iwanan ko na bahala ka na dyan kung anong gagawin mo dyan. Kasi mahirap kasi na abroad ka lang ng abroad, bigay ka lang ng bigay sa sa mga pamilya mo, din di mo nalaman isang araw, matanda ka na pala, di mo na kaya magtrabaho, wala. Kawawa ka.
Kasi marami nag-abroad ngayon na umuwi, ilang ano lang buwan, wala na, walang tirahan, wala na mga asikaso, tumanda na, walang mag-alaga, wala. Kawawa lang. Mas maganda yung tumanda tayo na galing abroad. May mapapakinabangan tayo sa Pilipinas ng mga pananim, ano, kahit yung sa mga itlog, mga manok, di mo na kailangan bilhin. Napayo ko lang sa kapwa ko na sa abroad, mga FW, maglaan, magtira sa sarili. Wag mong ibuhos lahat sa pamilya nyo, sa mga kapatid nyo na may mga pamilya na rin. Wag ganun. Magtabi kayo sa sarili nyo, lalo't patanda ng patanda tayo. Dahil wala talagang tutulong sa atin pag tumanda natin, pagtanda natin. Although na masarap makatulong, masarap tumulong, pero kailangan natin limitahan na kasi tumanda na tayo. Di na habang buhay malakas yung katawan natin. Ganun lang yun. Yan yung sana magiging aral sa mga kapwa ko FW na huwag masyadong ibigay lahat. Kasi mahirap yung tulong ka ng tulong na halos ibigay mo lahat, wala na pala para sa'yo. Lalo na pag abroad ka tapos nasa taga Maynila ka mismo, city proper, nako, ang hirap nun. Pag uwi mo, ilang buwan lang, ilang araw lang, bus na pera mo. Tapos wala kang lalo sa Maynila, lahat binibili. Not like sa probinsya, nakakatipid ka. Kasi malunggay, lahat, gulay, mananim-tanim ka lang, ayos na nakalibre ka na. Mamingwit ka lang sa tabing ilog, tabing dagat, may solve na yung ulam mo. As simple as that. Hirap bumalik sa paghihirap. Kumbaga pa kailangan talaga turuan natin yung sarili natin paano umahon doon sa hirap na pinanggalingan. But anyway, salamat sa bawat isa. Merry Christmas sa bawat isa. Salamat sa inyong lahat. Kung pwede lang, umuwi ng Pilipinas, nako, sarap na. Kaso hindi pa talaga enough. Hindi pa sapat.
So, yun lang muna. Ingat ang bawat isa. Ingat ang lahat. Merry Christmas. God bless us all.